Naman, Jules, pag-uusapan natin, alam mo ba na hindi lang mga kalalakihan ang kayang gumawa ng mga mahihirap at mapiligrong trabaho. Dahil kaya na rin namin yung mga kababaihan. Kaya naman this morning, makakasama natin ang mga EBA o mga babae sa linya ng Philippine Coast Guard. Makakasama po natin si Lieutenant Commander Perlita Cinco, ang Commanding Officer ng MCS 3008 at si Lieutenant Commander Christine Desiano. Good morning. Morning po sa inyo. Good morning. Oh, ayan. Alam mo, before, meron din akong mga nakausap na top 10 girls ng PMA. First question ko talaga sa kanila, bakit itong field yung napili nila? Dahil usually, Jules, alam naman natin na medyo parang panglalaki to, di ba? Parang yun yung unang papasok sa isip natin. Kaya ibabato ko rin po itong tanong na ito sa inyo. Bakit po dito sa Philippine Coast Guard yung naisip ninyong field? At ano po ba yung naghimok sa inyo? Yes, Miss Christine. Yeah. Sa akin po, growing up as a child, my father po is a retired Philippine Coast Guard personnel. So, nakikita ko po I idolize him. Tapos po yung mga ginagawa niya po sa pagbabantay ng dagat before. So, growing up, nakikita ko na po yun as a very positive work and a very challenging work as well. So, kayo po, Ma'am Perlita. Actually po, ako po is yung sa kahanap lang ng trabaho. So, napagpad ako ng Philippine Coast Guard and nagkaroon na rin ako ng interest sa trabaho nila, lalo na sa pagliligtas ng mga buhay, gano'n po. Right. Alam mo, Carla, may dikit pa lang yung pangalan ng bansa natin sa isang institusyon mismo. Tapos doon ka magtatrabaho, talaga mabigat na responsibility na ngayon eh. So in this context, in this case, the Philippine Coast Guard. So before joining po the Coast Guard, pumasok syempre sa isipan nyo before, natakot pa kayo na syempre alam nyo yung peligroso talaga to eh. Kasi papagtanggol yung Pilipinas eh. So ano po yung mga mas inisip nyo na motivation para ituloy itong larangan na to? basically, the inspiration that my family has set, yun po yung namin at the same time, very unique nga yung tungkulin. So, yung motivation mo. Bakit po siya unique? Very unique because for us na graduate po kami nung bachelor's degree of different schools, the Philippine Coast Guard provides opportunities to work beyond your scope of course. So, we work on the field of maritime law enforcement, maritime search and rescue, maritime security and law enforcement, tapos meron din pong aspect of marine environmental protection. So, hindi lang po natitigil dun sa course mo, but you have to go and expand your horizons po. Kayo naman po, Lieutenant Commander Perlita, ano po ba sa tingin niyo yung pinakamahirap o pinaka-challenging na nagawa ninyo, kaya po naabot niyo po yung mga ranggo ninyo? Well, siguro yung pinakamahirap is yung pagkakandak ng search and rescue, then maritime patrol para malagaan pa yung environment natin. Kasi ako po kasi is sa monitoring, control and surveillance vessel ng BIFAR. So yung trabaho namin, magbabantay sa mga nangingisda ng illegal. Kayo po, Christine, ano po yung pinaka-challenging for you? Ganun din po yung conduct of operations, usually sustained operations po sa west of the Philippines. Tapos we go up north hanggang Batanes areas, Itbayat po, and then down south po sa Zamboanga. Okay. Speaking of challenges, no, alam mo naman natin na naging maingay talaga yung issue pagdating dyan sa Scarborough Shoal. At syempre, tama po ba na sakop po ng jurisdiction ng Philippine Coast Guard? Yung syempre pag-protect syempre sa territories ng Pilipinas. So, nagkaroon po ba ng experience pagdating sa ganong kaso po? Yes po, we conducted sustained operations, aerial reconnaissance po dun sa area na yun, and monitoring also. So, kamusta po, paano niyo po hinandle yung challenge? Kasi alam niyo naman na talagang maingay talaga for the Asian region talaga, and even other countries na nakailam dito. Tapos alam natin na kayo yung dito talaga nasa harapan ng laban talaga. So paano niyo tinitake yung challenges na gano'n? ang maganda po kasi sa leadership po ng Philippine Coast Guard under Vice Admiral Rodolfo I. Serena, nasa leveling field po lahat ng operator. So we completely understand kung how we do our work. Before po noon, pinaprepare na po kami ng maayos. At the same time, yung support system namin sa mga kasamahan, at the same time po sa ibang operating units, nagtutulong-tulong po doon. So, madali lang pong... Ito challenge din to, hindi naman sa work, pero sa aming mga kababaihan, no? Medyo out of the topic to. Pero ito, natanong ko rin to kasi medyo matrabaho to, lagi kayong asa field, medyo yung mga activities nyo talaga namang, lumalabas kayo, tumutulong kayo.
Siyempre tayo mga babae, meron tayong mga emotional needs. And alam naman natin, every month meron tayong dalaw. Hindi ba nagiging mahirap yun? Paano kayo nakikipagsabayan sa mga kalalakihan? Ma'am Perlita. Actually, minsan kailangan mo mag-adjust talaga. So, ina-attitude mo na lang, kahit may nararamdaman ka, basta para sa trabaho, nagagawa mo lahat. Before tinanong ko din yun sa PMA, ganyan din yung sagot nila. Oo. Yes. At syempre, meron din naman masayang parte ng pagiging part ng Philippine Coast Guard. Ano naman po yun para sa inyo? Sa akin po, in my 13 years na, actually mag-classmates naman kami. 18 years na. Yes po, 13 years. Ang pinaka-fulfilling po nga, at the end of the day, parang kayo yung of hope ng mga tao-tao sa area. So, when they see you, they see hope na even if others will not be able to sustain the ops, andun pa rin yung Philippine Coast Guard. So, yun po ang motivation. Yes po. Ganun din po kasi mas nakakagaan at nakakatuwa, nakakataba ng puso yung minsan may naliligtas ka na buhay sa dagat, ganun po. Nagiging part ka nung pag-save ng life sa dagat talaga. Alright. So aside from, syempre, yung family natin, kumbaga parang default na yan na motivation natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero aside from our family, on joining the Philippine Coast Guard, meron po ba kayong specific people or person na naging inspirasyon ninyo na gusto nyong maging, kumbaga parang modelo ninyo sa pagpasok sa linyang ito? Meron po ba? Actually, Or gusto niyo talagang talagang halo-halo lahat? halo-halo. Actually, all people na naging kasama namin sa trabaho has set examples and inspiration actually to us in different ways, in different forms. So, Kayo po ba? Actually, ako as commanding officer, marami din kasi akong naging CO. So, yung mga CO din yung nag-serve as inspiration sa Pero akin. kanina na-mention mo, Lieutenant Commander Christine, di ba? Kaya ako pumasok dito because of your Your father. father. Siguro naging inspirasyon din Yes. ni Lieutenant Commander yung father Yes, mo. yes. At ano naman po ba, paano niyo po ba hinahandle yung stress sa inyong trabaho? Lalo sa mga rescue operations, di ba? yes po. Niningitian lang po ng malaki. At the same time, kasama po yata lahat sa operation yung dasal na maging okay lang lahat ng nag-ooperate. At the same time, hindi po kami tumitigil sa pag-aaral, sa pag-training din po sa sarili namin to go further. Yan. Meron po bang kaba kapag paparating na kayo doon mismo sa operation? Ano yung pakiramdam? Para syempre alam natin kasi yung usual na mga tao syempre para sabihin na paparating na naman yung tulong eh. Kumbaga parang secured tayo. Pero syempre isipin din natin na tao din yung mga nakakaramdam din sila ng takot. So ano po yung pakiramdam? Para at least maramdaman ng mga boss natin kung ano yung kalagayan po ninyo pag paparating na kayo sa site mismo. Sa side ko po kasi before mission, so dapat well prepared ka. Actually, yung kaba minsan nararamdaman mo na lang after nagawa mo yung trabaho. So, ganun po. So, dapat well prepared ka mentally, emotionally. So, tapos kailangan ma-manage mo lahat. So, lahat ng requirements dapat on board sa barko bago ka maglayag para hindi ka nakabahan. Siguraduhin mong nandun lahat ng kailangan. At paano naman po ba kayo magiging good example at inspirasyon sa mga tao? Sa amin po, gagawin pa rin yung trabaho against all odds. At the same time po, magpakabuti po sa trabaho, mag-train po ng maigi para po masundan din ng iba na gustong pumasok sa service. At the same time, magdasal lang po lagi para po magawa yung trabaho ng maayos. Ayan. Ilan ba ang babae sa Philippine Coast Guard? So, roughly po for officers, we have about 60 officers. 60. Yes po. For non-officers naman po, about 400. Okay. Of course, yung lagi natin pinag-uusapan na talagang mahalaga yung values formation sa ating mga kababayan. Kasi kayo po bilang mga titingala kasi kayo yung bukod sa naglilingkod sa mga kababayan natin, kayo yung nagse-secure sa protection of course ng Pilipinas, ng territories, at even yung mga citizens mismo. So, if there's one value na gusto nyong ma-impart sa bawat
of course, sa mga kabataan natin, sa mga boss natin, na syempre paparating pa lang sa mga larangan na gusto nila. Ano po yun? Professionalism. Bakit? In all aspects, you will be encountering different types of people, different kinds of clients also. So, sa kahit anong ginagawa mo, be professional, intindihin yung lahat ng aspeto ng mga taong makakasama mo, and you will never go wrong. Sa inyo, ma'am? Well, aside siguro sa pagiging professionalism, no, siguro isa doon madadagdag ko is maturity. So, yun po. Okay, any last message to our viewers na siguro message na rin dahil nga Philippine Women's Month ngayon, di ba? Or Women's Month this month. Any message po sa kanila na kaya na rin po talaga ng mga kababaihan itong mga ganitong klaseng trabaho? Para po doon sa mga kababaihan na interesado ding mag-join sa Philippine Coast Guard, our website po is www.coastguard.gov.ph for all the information that you need. Sa amin lang po, kung gusto nyo at gawin nyo lang po lahat ng magagawa at magbatakot to pursue your dreams and to be determined and do all available means to reach that goal. So, yun po. Kayo po. Sa mga kababayan po na gustong mag-join sa Philippine Coast Guard, isa lang po masasabi ko, do not be afraid to accept the challenges and to adapt with all the changes. Maraming salamat sa ating magagandang Philippine Coast Guard na si Lieutenant Commander Perlita Cinco and Lieutenant Commander Christine Desiano. Maraming salamat. So tiyak na marami na namang na-inspire ng mga kababaihan sa buong Pilipinas na syempre tahakin ang lahat ng mga larangan na wala syempre hindrance kahit pa babae o lalaki, kaya lahat ay patas lamang. At syempre,